natin yung malawak na kaulapan nito ay tumatama na nga sa nakaraming bahagi ng Northern Luzon, ilang bahagi ng Central at ng Southern Luzon area. Ang tropical storm na si Krising ay may mga pagbugso ng hangin na tinatayang aabot sa 75 kilometers per hour or 90 kilometers per hour at kumikilos naman ito sa direksyong west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Samantala, patuloy naman pinag-iibayo ng bagyong si Krising ang habagat or southwest monsoon na siyang nagdudulot ng pag-ulan hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa nakararaming bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon, ng Kabisayan at maging dito sa southwestern part ng Mindanao. So ano nga ba inaasahan muna natin na mga senaryo regarding sa papalapit na bagyong si Krising? Unahin po natin yung mga lugar na may wind signal, no? Yung mga lalawigan na naka-highlight ng kulay na dilaw, yan po yung mga lugar na may wind signal number 2. Ang Batanes, ang Cagayan kasama ang Babuyan Island, ang lalawigan ng Isabela, Apayao, Kalinga, itong northern portion ng Abra. Samantala, wind signal number 2 rin dito sa eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, sa Ilocos Norte, at sa northern portion ng Ilocos Sur. Ano nga ba inaasahan ng mga kababayan natin dito sa mga lugar na may wind signal number 2? Inaasahan pong makakaranas sila ng masungit na panahon at magkakaroon ng maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Pag sinabi po nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa mga low-lying areas o mababang lugar. Pagguho ng lupa naman sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na po kung ilang araw nang nakakaranas sa pag-ulan itong mga nabanggit nating lugar. Samantala yung malalakas na hangin na dala nito, pwedeng makapagpatumba na or makasira ng mga bahay na gawa sa mga magagaan na materyales. Pwede rin po makapagpatumba ng mga ilang uri ng pananim. At ang mga baybaying dagat po ay magiging maalon hanggang sa napakaalon hanggat maaari na pumalaot dyan yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat. Samantala yung mga lugar naman na naka-highlight ng light blue, yan po yung mga areas na may wind signal number 1. Ito pong lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, yung natitirang bahagi ng Mountain Province, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, ang buong Benguet, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, lalawigan ng La Union, itong northern portion ng Pangasinan, wind signal number 1 din sa northern portion ng Aurora at sa northeastern portion ng Nueva Ecija. So, yung mga lugar na may wind signal number 1 naman po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan, pagbugso ng hangin, at katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Bagamat yung may kahinaan yung hangin pag wind signal number 1 kumpara sa wind signal number 2, dapat po, lahat po tayo sa mga lugar na may wind signal, regardless of kung mataas ba o mababa, ay patuloy maghanda, mag-ingat, at patuloy ang pakipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at saka lokal na Disaster Risk Reduction Managing Officers para sa patuloy na gawaing pangkaligtasan, disaster preparedness and mitigation measures patungkol sa papalapit ng bagyong si Krising. Samantala, balikan naman natin ano yung naging paulan during the last 24 hours. No? Simula kahapon hanggang kaninang umaga, makikita natin na yung 5 may pinakamataas na paulan. Ang unang-una po, Puerto Princesa City, Palawan, umabot na hanggang 105.2 millimeters, the past 24-hour rainfall. Samantala, ang Dagupan City, Pangasinan, 94.6 millimeters, Tuguegarao City, Cagayan, 84.7 millimeters, Daet, Camarines Norte, 84.7 millimeters, at itong bandang Coron, Palawan, 80 millimeters. So bakit po natin pinakikita yung mga naranasang pagulan, yung mga lugar na may malakas na pagulan during the last 24 hours? Kasi ang ipapakita po nating susunod na slide ay yung inaasahan naman nating pagulan over the next 3 days. At makikita po natin na halos itong mga nabanggit nating lugar na ito at marami pa pong iba, lalong-lalo sa Northern Central Luzon, Western portion ng Southern Luzon at ng Visayas ay inaasahan pa rin uulanin in the next 3 to 4 or 2 to 3 days.